Pagkikita ni Jaylen Brown at Curry sa social media naging turning head at Minnesota Timberwolves versus Oklahoma City Thunder Game 4 preview and key players. Natapos ang season ng Golden State Warriors sa isang nakakadismayang pagkatalo laban sa Minnesota Timberwolves sa Western Conference Semifinals. Tinapos nila ang regular season na may record na 48 panalo at 34 na talo at pumasok sa playoffs na may mataas na pag-asa lalo na matapos nilang makuha si Jimmy Butler sa kalagitnaan ng season upang palakasin ang kanilang lineup. Gayunpaman, lubos na naapektuhan ang kanilang kampanya sa postseason dahil sa pagkawala ni Stephen Curry na nagtamo ng strain sa kanyang kaliwang hamstring sa Game 1 kontra Minnesota. Dahil dito hindi na siya nakapaglaro sa natitirang bahagi ng serye na siyang pangunahing sandigan ng opensa ng team. Sa off-season, isang video ang kumalat kung saan makikitang dumalo ang star ng Boston Celtics na si Jaylen Brown sa isang video shoot na kasama si Curry at ang kilalang YouTuber na si Mr. Beast. Ang behind-the-scenes na video na unang in-upload ni John Ushea sa YouTube ay nagpapakita kay Brown na kinakamayan si Curry at nagkakaroon ng maikling pag-uusap kasama ang Warriors star. Dahil dito, nagsimula ang samut-saring espekulasyon mula sa mga fans tungkol sa posibilidad ng isang kolaborasyon o kahit isang pagsasama ng dalawang stars sa hinaharap. May pagmamahal talaga si Jaylen Brown sa Bay Area mula pa nung nag-aral siya sa kolehiyo dito. Sana pwede lang ito mangyari. JB sa Dubs. Grabe tong collab na to. Malaking fan si JB ni Curry, alam niya ang laro. Alumni si JB ng Cal, kaya may saysay kung babalik siya sa Bay Area. Lilipat ba si Curry sa Boston? JK para kay JB? Yan lamang ang mga komento at reaksyon ng mga fans sa dalawang stars. Bagamat umani ng haka-haka ang video, nananatiling malabong mangyari ang pagsama ni Brown sa Warriors. Ang Celtics, nakasalukuyang may kinakaharap na issue sa injury ni Jason Tatum at mga hamon sa salary cap ay kailangang magpasya tungkol sa kinabukasan ng kanilang roster. Ayon sa mga ulat, kahit malaki ang trade value ni Brown, itinuturing pa rin siya ng Celtics bilang isang mahalagang bahagi ng team kasama si Tatum at wala silang balak na ipagpalit siya ayon kay Brett Siegel. Ano sa tingin niyo mga kaibigan? Sa huling balita, matapos ang isang napakalupit na panalo sa Game 3, hindi na mukhang isang asong gubat na nasukol ang Minnesota Timberwolves sa loob ng kulungan ng Thunder. Sa kabaligtaran, sila na ngayon ang nangangaso. Sa sarili nilang teritoryo may pagkakataon silang makuha ang isa na namang tropeyo. Ang Minneapolis ay tila isang bulkan na handa ng sumabog. Ang mga fans ay nasa gilid ng kanilang mga upuan, sabik sa isang kapanapanabik na kasukdulan. Ang Oklahoma na kontrolado pa ang serye isang linggo lang ang nakalilipas, ngayon ay kailangang makabawi at muling mahanap ang kanilang ritmo, kung hindi baka tuluyang mawala ang lahat. Noong Game 3 naglaro ang Wolves tulad ng inaasahan nating lahat buong season, parang nag-audition sa America's Got Talent sa kanilang pinakamahusay na anyo. Pinagana ng walang humpay na enerhiya, kumpiyansa sa bawat galaw at matalas na timing, may halong hangaring ipamukha sa Oklahoma na hindi na ito ang kanilang teritoryo. Ang resulta, isang dominanting blowout. Sa wakas naalala ng Timberwolves na hindi lang sila team, sila ay isang kawan ng mga gutom na mandaragit. Pinangunahan ito ni Anthony Edwards. Hindi lang siya basta pumutok sa court, nagtanghal siya ng isang masterclass. Pinagsama ang sniper-like accuracy, malakonduktor na pamumuno at kaunting therapy para sa mga fans na unti-unti nang nawawalan ng tiwala. Ang kanyang mga galaw ay dumadaloy parang late-night jazz sa radyo. Makinis, sigurado, halos personal. At ang kanyang katumpakan, sobrang talas kahit mga dentista ay tatayo para pumalakpak. Hindi rin naman nagpahuli si Julius Randle. Sa wakas, naglaro siya na parang hindi lang ipinasa sa kanya ang bola, kundi inatangang iligtas ang buong universo. Sa bawat atake, hindi lang braso ang pinapalakas niya kundi pati ang kanyang tiwala sa sarili. Parang sabay niyang tinitrain ang katawan at ang karakter. Ngayon, halos nasa kalagayan na ng basketball paradise ang Minnesota. Walang injuries, bench na mas malalim pa sa mga philosophical debates sa friends at rotations na sobrang flexible. Pwede mong palitan ang mga player kada minuto nang hindi nababawasan ang momentum. Muli, tahimik pero mahalaga ang naging papel ni Jaden McDaniels. Parang hindi mo napapansin pero kapag nawala, buwag ang lahat, parang medyas na nawala sa labahan. At si Naz Reid,
Nagmula sa bench na parang hindi inaasahang selebrasyon, agad nagdulot ng kaguluhan sa paint ng kalaban na parang kidlat sa maaraw na araw. Espesyal na papuri sa depensa, nagawang pababain ng Wolves si Shai Gilgeous-Alexander mula sa pagiging Diyos ng court tungo sa pagiging karaniwang tao. Hindi biro ito. Sa mga nakaraang laro, parang may concert siya sa court, kumpleto sa ilaw at effects. Pero nung araw na yon, malinaw ang mensahe ng Minnesota. Hindi lang kami nandito para makipaglaro, nandito kami para manalo. At hindi lang basta manalo, kundi gawin ito ng may estilo, talino at kumpiyansa na kahit ang mga fans ng Oklahoma ay napapalakpak habang umiiyak. Parang may palihim na pumasok sa Oklahoma at ninakaw ang kanilang Thunder. Itinago siguro sa Las Vegas sa pagitan ng mga poker tournament at sirang internet. Matapos ang dalawang makapangyarihang panalo na tila tinawag pa ang espiritu ni Thor, ang Game 3 ay naging isang ganap na sakuna para sa Thunder. Ang score ay parang code ng isang nuklear na pagkatalo. Kung ito ay fantasy game na ubos na ang mana at kalahating buhay ng karakter. Si Shai Gilgeous-Alexander, ang wizard ng dribbling at hari ng biglang liko, ngayon ay mukhang nauubusan na ng magic sa spellbook. Walang sumaklolo, parang naglaho ang mga kakampi sa ibang dimensyon. Ang mga attempts niyang sumagasa sa depensa ay parang pagsisikap na magbike sa makapal na fog ng walang ilaw. Wala kang nakikita at pwede kang mahinto anumang oras. Ang tunay na masaklap para sa Thunder, ang injury ni Nikola Topic. Ang batang Serbian na dati nagbibigay enerhiya sa team parang alchemist na nagbibigay ng potions of determination. Ngayon ay nakaupo sa bench, pinapahinga ang tuhod na tila nagdesisyong magbakasyon. Wala siya at biglang naging malamig at walang sigla ang bench ng Oklahoma, parang tambak ng walis sa eskwelahan ng mahika. Luma, matitigas, hindi gumagalaw. Sina Chet Holmgren at Jalen Williams ay todo bigay sa laro pero kulang ang suporta mula sa bench. Kung hindi makakabuo ng bagong taktika ang coaching staff, malamang na tuluyang mawala sa kanila ang serye. Sa ngayon, tila hirap silang kontrolin ang laro. Hindi pa tapos ang laban para sa Thunder dahil sila ay kilalang unpredictable. Maaaring bumawi pa sila sa susunod na laro. Ang serye laban sa Minnesota, bagamat bago, ay isa na sa pinakamainit at pinakamatitindi sa Western Conference dahil sa batang talento at intense na labanan. Kahit mas lamang ang Thunder sa regular season, ang Minnesota ngayon ang may momentum. Malakas ang suporta, maganda ang forma ng mga key players at tila nahanap na nila ang paraan para pigilan si SGA. Kailangang makabuo ng bagong taktika ang Oklahoma para mapanatili ang kanilang kalamangan. Kung hindi, posibleng maulit ang malakihang pagkatalo. Gayunpaman, inaasahan pa rin ang isang dikit at dekalibreng laban. Sa laro nila bukas, mas malamang na manalo ang Timberwolves dahil sa kanilang kumpiyansa, home court advantage at solidong teamwork. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan?